Hi, I'm Father Paul Talavera. I'm the parish priest of the Santissimo Rosario Parish here at the University of Santo Tomas, and I'm here to answer your questions here for Father Answers Questions. FAQs, Father Answers Questions. Saan po ba nagsimula at nag-ugat ang tradisyon ng simbang gabi? Ito ba'y nasusulat sa Biblia? Bakit nga ba natin ito ginagawa? Kung tinatanong natin kung makikita natin sa Biblia ang salitang simbang gabi o yung pagsisimbang gabi, syempre hindi natin yan makikita sa Biblia. Pero ito ay nagsimula ng panahon ng mga Kastila, inintroduce sa ating mga Pilipino bilang preparation natin para sa darating na Kapaskuhan. Bakit ito mahalaga? Ito ay nakakatulong upang hindi lang tayo basta mag-focus dun sa mga consumeristic na mentality natin ngayon. Bagkos, i-focus natin yung sarili natin doon sa preparation natin sa darating na Kapaskuhan, kahalagahan nito, which is the birth of Christ. Pilipinas lang po ba ang bansang nagsasagawa ng tradisyon ng simbang gabi? Well, sa pagkakaalam ko, sa Pilipinas lang talaga mayroong simbang gabi. Pero dahil marami ng mga Pilipino ngayon na mga nasa abroad, yung mga OFWs natin, unti-unti, it is being introduced in other countries. Meron ako nabasa, sabi nga ng isang paring nasa ibang bansa, it's a feel of the Philippines. Lalo na dun sa mga kababayan nating nangungulila, mga kababayan nating namimiss yung Pilipinas, kapag sila ay nakakapagsimbang gabi, more or less bumabalik yung kanilang alaala ng kabataan, ng Kapaskuhan dito sa Pilipinas. At kahit paano, naiibsan yung kanilang pagka-homesick. At ganun din, palagay ko, it is a unique way for Filipinos also to share our culture with other countries, particularly our faith. Kaya nga, it seems like we are now evangelizing, even other countries kung saan pumupunta yung mga Pilipino. So nagkakaroon na rin ng simbang gabi sa ibang bansa ngayon. Bakit nga ba ito tinawag na simbang gabi kung ito ay ginagawa sa madaling araw? Oo nga naman. Kapag sinabi mong simbang gabi, dapat sa gabi. Bakit sa madaling araw? Meron akong nabasang ngayon, recently, dun sa ating CBCP, dahil nag-adjust yung oras ng simbang gabi. Dati, ginagawa natin yan, mga 8 p.m. Ngayon, dahil doon sa ating pandemic, ay earlier na siya, 6 p.m. Pwede na magsimulang magsimbang gabi. And then, yung madaling araw natin, ginagawa na siya ng hanggang 6 a.m. Yung pinakahuling pwede natin gawin. Well, sabi doon sa CBCP document, talagang originally, madaling araw naman talaga yung simbang gabi. Pero noong martial law, dahil mayroong curfew, in-adjust nila yung oras. So, nagkaroon ngayon ng simbang gabi sa gabi. Well, later on, nakita nung iba, it's very helpful kasi lalo na yung mga nagtatrabaho, lalo na ngayon siguro dahil may mga nagtatrabaho na rin sa madaling araw. So it is to accommodate more people. So it's a pastoral reason na magkaroon tayo ng simbang gabi sa gabi. Sa mga lumipas na mga taon, bukod po sa madaling araw, ay meron na ring misa de Gallo na isinasagawa sa gabi o yung tinatawag na anticipated simbang gabi masses. Mas matimbang po ba kung sa madaling araw ako magsisimba? Well, actually ngayon ang ginagawa natin, yung ating sinisimba sa simbang gabi, ito yung misa kinabukasan. Kaya sa tinatawag na anticipated mass. Kung sa pagiging matimbang, pareho lang yan. Kasi pareho lang silang misa. Yun lang siguro, yung iba, ang tingin nila mas malaking sakripisyo kapag gumigising ka ng madaling araw. Kaya, tingin nila kung minsan parang mas matimbang yun o mas mabigat. Pero actually, kung titignan natin, they are both the same. Because the readings, the prayers, the mass itself is the same. Ano po ang pagkakaiba ng Misa de Gallo sa Misa de Aguinaldo? Actually, pare-pareho lang namang simbang gabi yan. Pero yung term na Misa de Gallo, it comes from Gallo, rooster. Because originally, katulad ng ating nabanggit, ito ay ginagawa sa madaling araw to accommodate yung mga magsasaka at saka yung mga mangingisda. So bago sila pumunta sa sakahan, bago sila pumunta sa bukid o sa dagat, they are encouraged to attend the Mass. Kaya before they start the day, they make their day holy by attending the Mass and then trying to offer yung kanilang trabaho sa Panginoon para mas maging blessed yung kanilang trabaho. Misa de Aguinaldo, tayong lahat nakakatanggap ng
Aguinaldo kapag Pasko, kapag nagmamano yung mga inaanak natin sa ninong at ninang nanghihingi ng aguinaldo. So, Misa de Aguinaldo, literally it means misa ng regalo. At sa palagay ko, ano yung pinakamalaking regalo na natatanggap natin? Si Kristo mismo. Pagbibigay niya ng kanyang sarili, yung kapanganakan niya, yun ang pinaka-regalo na natatanggap natin. Kaya tinawag siyang Misa de Aguinaldo. Ngayon, totoo ba ang kasabihan na kapag nakukumpleto mo ang 9 days na simbang gabi, ay matutupad ang iyong mga kahilingan o wish. Nako, ito yung medyo ingat-ingat tayo. Kasi kung minsan, yung ating tinatawag na vending machine mentality, wishing well mentality, na kapag tayo ay mayroong ginawang panalangin, kailangan may kapalit, may balik. Parang meron tayong binili at meron tayong makukuha. So, hindi ganon yung misa. Kung ikaw ay nagsisimba, gusto mo magsimba. Hindi lang dahil mayroon kang wish. Ngayon, kapag nakumpleto mo yung 9 days at palagay mo mas blessed ka kapag ginawa mo yon, well and good. Hindi naman tayo pinipigilan. Ngayon, nauuso sa kabataan yung mga challenge. Diba? Yung TikTok challenge o kung ano-anong challenge dyan. Pwede nating tignan yung pagsisimbang gabi as a challenge. Kasi it's very challenging to wake up early in the morning. But to expect na kapag natapos mo yung 9 days ay makukuha mo yung wish mo, hindi yun magandang motivation. Kasi kapag hindi mo nakuha yung wish mo, anong ibig sabihin? Magtatampo ka na ba sa Diyos? Tignan natin, on the brighter side, na nakapagsimba ka, yung mga biyayang natatanggap mo doon sa 9 days na yon, mas mahalaga pa doon sa sinasabi mong wish na matutupad sana kung nakumpleto mo yung 9 days. Ngayong panahon ng pandemya, karamihan sa mga simbang gabi ay idinadaos via online masses. Okay lang po ba kung via online muna ako magsimbang gabi? Well, even before the pandemic naman, di ba? Meron tayong mga televised masses. Para kanino? Para sa mga may sakit, doon sa mga hindi makaalis ng bahay, yung mga cases na gano'n. Kaya lang ngayon, because of the pandemic, mas lumawak sa pamamagitan ng paggamit natin ng live stream at doon tayo nagsisimba. Ngayon, kung wala naman talaga tayong matinding rason na hindi makaalis ng bahay, maganda pa rin yung tayo ay magsimba sa loob ng simbahan. Naalala ko nga yung sinabi ng isang pare, kapag ka tumitingin ka lang ng commercial ng hamburger sa TV, hindi ka nabubusog. Unless pumunta ka mismo sa fast food at bumili ka ng hamburger at kainin mo. Yun ang difference niya kapag tayo ay nagsisimba lang online or internet. Spiritually, we are nourished. Pero kulang. Iba yung mismong nandun tayo, nakapagsimba at nakakatanggap ng communion. Kaya nga, ngayong pandemic, we are encouraged to go to the church. Mas maraming misa ang ginawa ngayon to accommodate us. That's why, kung wala naman talaga tayong matinding rason, unti-unti na, gradually, let us go back to our parishes. Let us go back to the church.